Pinaiimbestigahan na ng Kongreso ang balitang inilabas ng pahayagang The Standard na nakatanggap di mano ng mahigit 400 million pesos na suhol ang ilang kongresista kapalit ng pagboto para maipasa ang panukalang BBL o Bangsamoro Basic Law. Sa gitna naman ng mga aligasyon, nanindigan ng chairman ng Senate Committee on Local Government na si Senator Bongbong Marcos na hindi nila mamadaliin ang pagpasa sa BBL. Live mula sa Quezon City, may report si Victoria Tulad. Victoria. Jessica, nilinis ng mga Bureau of Immigration Commissioner ang pangalan ng House of Representatives at ng Liberal Party sa pagdinig kanina. Anila, wala silang tinanggap, tinatanggap at tatanggapin na suhol mula sa Chinese national na si Wang Bo. Giit ni na Bureau of Immigration Chief Siegfried Mison at ng dalawa niyang Associate Commissioner, wala raw silang natanggap na suhol mula sa Chinese fugitive na si Wang Bo. Wala rin daw katotohanan na may kongresistang nakinabang sa umano'y suhol ni Wang. I categorically deny with the strongest conviction that I solicited, accepted, or otherwise performed any inappropriate acts. The alleged bribery and corruption activities involving Chinese national Wang Bo is a mere declaration and propaganda that tends to besmirch the liberal parties. Pinaiimbestigahan na ng Kamara ang inilabas na balita ng pahayagang The Standard kung saan sinabing 100 million pesos daw ang suhol na ibinigay ni Wang sa Immigration Bureau. 440 million pesos naman daw ang napunta sa 292 na kongresista para bumoto para sa pagpasa ng Basic Law on the Bangsamoro Autonomous Region, bagay na itinanggi na ng liderato ng Kamara. Sabi sa ulat, idinaan daw ang pera kay Oriental Mindoro Governor Alfonso Umali, ang treasurer ng Liberal Party, bagay na mariing pinabulaanan ng kampo ng gobernador. Wala ring pinanghahawakang pondong ganyan ng aking kapatid. Ayon sa Bureau of Immigration, 2008 pa raw nagtatrabaho sa Cagayan Economic Zone Authority o CEZA si Wang Bo. Pumunta siya ng Malaysia at bumalik sa Pilipinas nitong February 9. Naka-blacklist na siya noon sa Pilipinas. Pero sa halip na pabalikin sa Malaysia, pinapasok siya ng bansa at ikinulong. Sumulat daw kasi ang Chinese Embassy sa Bureau of Immigration para ilagay sa kustodiya nila si Wang Bo at i-deport pabalik sa China kung saan may kaso naman siya ng illegal gambling at money laundering. Noong March 5, 2015, naglabas ng deportation order ang ahensya. Pero hindi dineport si Wang. Nalaman daw kasi na may reklamo itong kinakaharap sa Maynila. The case filed for estapa. If a case is under preliminary investigation, the Bureau has no power to implement the actual deportation. Ang ipinagtataka naman ngayon ng mga mambabatas, kanino nang galing ang ulat na nakatanggap sila ng suhol? Kung hindi sa kanilang tatlo, saan galing itong balitang ito? Hindi po manggagaling sa amin yon. Bagaman mag-a-adjourn na ang Kongreso sa Huwebes, ipagpapatuloy raw ng mga mambabatas ang kanilang pagdinig tungkol sa suhulan sa Bureau of Immigration at dito sa mababang kapulungan sa susunod na linggo. Iimbitahan daw ang mga mamamahayag na nagsulat tungkol sa korupsyon at maging si Wang Bo. Sa gitna naman ng aligasyon ng panunuhol sa ilang kongresista, nanindigan si Senator Bongbong Marcos, chairman ng Senate Committee on Local Government, na hindi nila hahayaang mahaluan ng politika ang pagpapasa sa BBL. Walang railroading dito. Basahan niyo, hindi ko papayagan mag-railroad dito. At mas lalong, pagka may susubok na mag-railroad dito, mas lalong tatagal ang proseso. Kanina, tinapos na ng komite ang kanilang pagdinig ukol sa panukalang BBL. Ilan sa mga tinalakay kanina ay ang mga issue sa finance, taxation, pati na ang magiging sakop ng kapangyarihan ng Bangsamoro government. Ayon pa kay Marcos, malabo raw na maihabol nila ang committee report bago ang huling State of the Nation address ni Pangulong Aquino. Sa ngayon, hindi pa raw masabi ni Senator Marcos ang direksyon ng kanilang bersyon ng BBL. May mga mungkahi rin daw kasing amyendahan na lang ang ARMM Organic Law. Samantala, Jessica, dito sa Kamara ay nagpapatuloy pa rin sa mga oras na ito ang interpellation tungkol sa bersyon nila ng BBL. Bukas ay magsisimula ang interpellation ng alas 10 ng umaga sa halip na alas 4 ng hapon at maaaring magtagal hanggang hating gabi kung kakailanganin. Wala na raw kasing sesyon sa Huwebes at magsisimula naman ang period of amendments sa pagbabalik ng Kongreso sa Hulyo. Jessica? So Victoria, may merit ba yung mga allegations na yon considering na pinatulan ng committee sa Kongreso?
Jessica, para sa ilang mga mambabatas, masyadong far-fetched yung claim tungkol nga dito sa suhol na bibigyan sila ng pera mula sa isang Chinese national para nga ipasa nila yung BBL. Pero dahil na-besmirch na nga ayon sa kanila, yung pangalan ng House of Representatives ay dapat pagtuunan ito ng pansin para naman hindi masangkot sa mas marami pang issue itong mababang kapulungan. Jessica? In the meantime, ano na ang bagong timetable sa Senate pagdating dito sa BBL, Victoria? Dito sa Kamara, Jessica, ang timetable nga nila, pagdating ng July ay mayroon silang at least 2 months para maipasa itong BBL dahil nga by end of September ay magsisimula naman ang deliberasyon tungkol sa budget at dapat ay nakafocus na rin daw dyan yung mga mambabata. Sa Senate, Jessica, ang sinasabi ni Senator Bongbong Marcos ay sa Oktubre, posible nilang maipasa yung kanilang bersyon nitong BBL. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad.